Ayan, isang magandang araw sa atin lahat mga kababayan, mga kasulid VMR. Maligayang pagbabalik muli sa ating channel. Sa araw na ito mga kababayan, ay pag-uusapan po natin ang matinding mga balitang bumubungad po sa ating bansa kahapon at ngayon. Sapagkat ito pong si Risa Hontiveros, mga kababayan, si Philhelquent kung tawagin nga ng iba dyan, ano ho, ay mukhang malapit na po. Malapit na pong makulong mga kababayan sapagkat sasampahan or hindi man siya makulong, siya po ay matatanggal diyan sa Senado. Ito ay sa kabila mga kababayan ng i-file, no? Nag-file po itong sila Attorney Topacio ng ethics complaint diyan sa Senado, mga kababayan, sapagkat itong si Risa Hontiveros, no? Ayon nga doon sa video na panood na po natin mga kababayan, siya po ay mayroon po siyang sinasabi di umano na bumaliktad na witness na ito daw si alias Rene or si Michael Murillo ay binayaran daw di umano ng 1,000,000 peso, mga kababayan. At sa kabilang banda naman, ito pong si Bini Pastor Dila Abante ay mukhang nakatikim po ng isang malutong na sapak ng katotohanan ni Congressman Pulong Duterte. Sapagkat ito pong si Congressman Pulong Duterte, mga kababayan, ay kanya pong pinaparatangan ng di umano, isa rin po sa sinasabing meron ding question about dito po sa mga nangyayaring flood control ngayon sa ating bansang napakalaki pong issue at hindi po natin dapat bitawan. Katulad nitong inyong napapanood ngayon sa video mga kababayan, aba ayan ho, yan po ay panahon pa ni Tatay Digong at hanggang ngayon di po nasisira, nasa Davao. Nababasa niyo naman po ang caption dyan, no? Hindi ko kasi mabasa, medyo wala tayo rito yung isang mata na malinaw. Oh, isa yan sa mga flood control projects ni Tatay Digong nung kanyang kapanahunan dyan sa Davao City at hanggang ngayon di pa nasisira, ilang taon na. Samantalang itong project ngayon ng mga flood control ni PBM sa administrasyon niya, aba wala pang isang buwan, sira na. Hindi pa napapakinabangan, hindi pa dumadaan ang mga bagyo, wala na. Sira na agad. Pero mo ba naman siya mismong nakasaksi, wala siyang nakikita no? At mga kababayan, magugulat kayo, mayroon na bang tumatakas na congressman? Sapagkat may spotted po ang isang congressman. Sino kaya ito mga kababayan na mukhang tatakas? Tatakas na yata itong isang congressman mga kababayan sa kanyang pananagutan. At mga kababayan, ito ang malupit. Damay-damay na ito dahil may mayayabang na mga anak nito mga tambalos-dos na congressman na nagyayabang po ng kanilang karangyaan. At ngayon, mapapanood natin kung maaari din bang makulong pati itong kanilang mga anak, mga kababayan, at madadamay po ba rito? Nako, napakarami po ng pag-uusapan natin ngayon. Yan po ang mga mahalagang issue na dapat po nating tutukan. At umiipal na naman si Abante. Pati si Yorme Isko Moreno, mukhang hinahamon niya. Abay, alam naman po natin si Yorme Isko Moreno, mga kababayan, na hindi po yan umaatras sa laban. At palaban po yan si Yorme Isko Moreno. Yan ang ating reaksyonan sa araw na ito. Ngunit bago tayo mag-umpisa, hindi pa tayo nag-umpisa, ang haba na. Ako po ay nakikisuyo sa inyo na paki-like, paki-share ang video ito. At kung bago ka lang sa aking channel, humihiling po ako sana na paki-subscribe at paki-pindot ang notification bell all para lagi kang updated sa lahat ng aking mga upload. Okay? At kung mayroon ka naman po nakakaluwag-luwag, pwede mo pong pindutin ang super thanks, nandyan sa baba, at or yung join button. Nang sa ganon, mananatili po kami ritong maprinsipyong vlogger at hindi po bayaran at hindi mababayaran kailanman. Hindi katulad ng ibang mga vloggers na nasasangkot dyan at nababalitaan natin at sinasabi ni Senator Congressman Marcolita kahapon. Alright mga kababayan, tunguhin na po natin ang video na dapat po nating panoorin. Umpisan po natin ang mga video dito po. Nako, dito po sa mga anak, no, mga kababayan, dito po sa mga anak. Sa mga anak po nitong mga congressman na ito, gusto nyo ba muna dito muna sa mga anak? O ang sagot ni Congressman Pulong Duterte at pagsuplak dito ng katotohanan kay Bini Abante. Ayun, nakikita nyo po mga kababayan, no? Sample po yan na napakaganda po ng flood control na ginawa ni Tatay Digong. Pero ito, unahin po muna natin itong balitang ito.
bago sila Hontiveros. Anak ng ilang politiko. Kabilang na dyan ang nag-flex ng biyahe na naka-private jet at yung pagbabakasyon sa iba't ibang bansa. May nakapansin din ng mga mamahaling gamit gaya ng relo at bag ng isa pang politiko na milyong-milyong piso ang halaga. Meron namang isang anak ng mayor umano na bongga ang birthday party habang binabaha ang constituents o mismong bayan o lungsod ng ama na kanyang pinamumunuan. Jiggy, sinubukan natin kunin ng pahayag itong mga sinasabing kaanak ng mga politiko na nag-viral online pero karamihan sa kanila ay tila nag-deactivate na o nag-private ng mga social media account. Jiggy. Itong mga kaanak na ito ay meron ba silang pananagutan din? Humingi tayo ng opinyon sa isang grupo o organisasyon nagsusulong ng transparency at accountability sa gobyerno ayon sa Mamaya mga kababayan dito natin idudugtong ang video ito, karugtong pa rin po ito, panoorin natin, mas matindi po itong balita na ito. Bago natin alamin kung talaga nga bang may pananagutan po itong mga anak ng mga congressman na ito or mga kamag-anak, mga kababayan, mayroon pong magsasalita rito, isa pong abogado, para po malalaman po natin kung ano talaga ang katotohanan tungkol po dito sa mga mararangyan pamumuhay nitong kanilang mga kamag-anak o mga anak. Kung ano po ang magiging kaso ng mga ito. Matapos iutos ng Pangulo ang lifestyle check sa mga... Teka. Nagkaroon po ng mabilisang teka lang, naka-fast-forward pala yan. Sige, ito mga kababayan, panoorin nyo po. Matapos iutos ng Pangulo ang lifestyle check sa mga kawani ng gobyerno, inuna na ng netizens ang ilang content creator na kamag-anak ng mga contractor ng flood control project sa bansa. Binabalandra raw kasi nila ang marangyang pamumuhay habang problemado ang mga Pilipino sa paulit-ulit na baha. Nasa frontline Nako mga kababayan, hindi lang po pala basta kakilala. May mga kamag-anak din po pala itong mga tambaluslos na ito na talagang mga vlogger din pala. Hindi lang pala si Auntie Claire ang vlogger dyan. ang balitang yan, si Gio Robles. Sarap. naka-private plane. Kaliwat ka Wow. ng bakasyon sa Europa at iba't ibang bansa Wow. at luxury shopping spree na Wow. umaabot sa milyon-milyong piso. Ganyan Wow. ang buhay ng ilang anak at kaanak ng contractors ng flood control projects. Inungkat ng netizens ang marangyang pamumuhay nila habang ang maraming Pilipino paulit-ulit nalulubog sa baha. Ang content creator na ito, anak ng kontraktor na kabilang sa top 15 contractors na may pinakamaraming flood control project sa bansa. Chuhin at kapatid niya, mga kongresista. Sino kaya yan mga kababayan? Sige nga po, comment nga muna kayo dyan. Hulaan nyo nga muna kung sino yung tsuhin at kapatid nito. Sino yung mga kamag-anak na tinutukoy nitong mga kongresista? No? Yung tatay nito, kongresista, yung kapatid kongresista, tsuhin. Agoy, sino kaya yon? Pakita niya sa kanyang vlogs at social media na deleted na ngayon ang travel abroad, pati ang outfits niya na milyon-milyong piso ang halaga. Ang suot niyang relo sa larawang ito, nagkakahalaga lang naman ng 2.5 million pesos. Uy. At ang bag, 2.3 million pesos. Sus. Pati boyfriend ng naturang content creator na yan, 1 milyon din ang halaga ng boyfriend niya? Ano ba? Ano ba naman itong... Pati ba naman boyfriend, 1 milyon din ang halaga? Ay magkano ang halaga? Kasi mga kababayan, di ba? Ano ba yan? Ano ba itong mga balita natin? Teka sandali. Putol ang ulo. Teka. may koneksyon din sa kontraktor ng flood control projects. Nako. Anak siya ng isa sa mga kontraktor na may pinakamarami ring nakuhang flood control projects. Nako. Sinilip din ng netizens ang buhay ng isa pang vlogger. Panay travel at shopping haul din siya. Ang tatay niya, may-ari umano ng kumpanya na nasa likod ng bilyon-bilyong pisong flood control project sa Central Luzon. Habang lubog sa baha ang marami, lumulutang ang Teka guys, Central Luzon daw. Teka, mamaya mayroon po akong video. Anak daw, narinig natin? Anak din ng isang sa Central Luzon?
Ulitin nga natin 'to saglit mga kababayan, saglit lang nga. Kasi konektado mga kababayan sa isang congressman na mukhang paalis ng ating bansa, no? Panoorin natin 'to na nga. may pinakamarami ring nakuhang flood control projects. Sinilip din ng netizens ang buhay ng isa pang vlogger. Panay travel at shopping haul din siya. Ang tatay niya, may-ari umano ng kumpanya na nasa likod ng bilyon-bilyong pisong flood control projects sa Central Luzon. Habang lubog sa baha ang marami, Anak pala ng kontraktor, hindi pala anak ng congressman. Pero ang aking ipapapanood sa inyo mamayang congressman mga kababayan, kayo na ang humusga kung taga saan na mukhang patakas na at nakita, spotted na nga ito sa airport mga kababayan. ulutang ang karangyaan ng kaanak ng mga kontraktor at ilang kongresista. Ang tanong ng taong bayan, tama ba ang pagparada ng yaman habang naghihirap ang sambayanan? Kinondena ng isang youth watchdog movement na Good Gov PH ang marangyang pamumuhay ng mga kaanak ng mga kontratistang ito. Nakalulungkot isipin na nakikita natin no, na maraming mga anak or kamag-anak ng mga politiko yung pinaglalandakan yung mga luho nila sa social media na talagang nakaagaw ng atensyon sa publiko. So sabi nga po 'di ba sa Republic Act number 6713, they are not indulged in extravagant or ostentatious display of wealth in any form. Patuloy naming kinukunan ng pahayag ang mga kongresista at mga content creator na sangkot sa issue na unang ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos ang lifestyle check sa mga opisyal at kawani ng gobyerno. Suportado rin ito ni na Senate President Cheese Escudero at Vice President Sara Duterte. Ayon sa bise, hindi lang dapat ito matatapos sa pagsilip sa SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng mga opisyal. Pati mga kongresista, payag din sa lifestyle check. Meron ho talagang mga expectations no, on all government officials, on all government employees, na talagang pong dapat we should be able to lead and live modest lives. No? So I think very important po yun na hindi lang ho mag-target, for example, on DPWH, but on each and every agency and on each and every political branch of government. Pero para kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, dapat si Pangulong Marcos muna ang sumalang sa lifestyle check. Correct, dapat yun munang sumalang kasi siya naman talaga ang Pangulo eh. Dapat Pangulo, panguna ka. Diba? Para magkatapusan na talaga, magkaalaman na. Ang hamon natin kay Pangulong Marcos ay pangunahan niya ang lifestyle checks sa sarili niya at sa kanyang pamilya. Wala pang pahayag dyan ang Malacanang. Nagbabalita mula sa frontline. Ayun mga kababayan, so ito nga pong mga anak or kamag-anak nitong mga congressman at mga kontraktor aba ay nagpapakasasa at nagpapakasarap. Pagbibiyahe abroad, napakamararangyang mga buhay. Relo, 2 milyon mahigit. Bag, ganun din, milyon-milyon ang halaga. Damit, milyon-milyon din ang halaga. Grabe ano, isang outfit lang, milyon-milyon ang halaga. Bahay na yan ng mga mahihirap. Ilang bahay na yan? 2, 3 bahay na yan ng mga mahihirap ng mga Pilipino. Pero dito, damit pa lang nila yan. Yung bag nila, 2, 3, 4, 5 bahay na yan. Tigpa 500,000. Bahay na yan ng mga ordinaryong Pilipino, mga kababayan. Pero dito, bag lang nila, relo lang nila. Biruin mo yan, napakaraming pamilya na ang maaaring magkaroon ng bahay sa mga ito. Ngayon, kung talagang kayo tama at hindi nanggaling yan sa matino o nanggaling sa malinis sa paraan ang inyong mga kayamanan na pinambili dyan, bakit ninyo pinagdidelete ang inyong post? Hinahamon namin kayo, kaming mga taong bayan. Tama ba mga kababayan? I-comment nyo nga dyan kung kasama kayo sa magcha-challenge sa mga ito. Hamunin natin. Bakit ninyo dinidelete ang itong mga post ninyo? Pinakita nyo na rin lang, pinagyabang nyo na rin lang, hindi nyo pa panindigan. Tama mga kababayan, di ba? Kasi sila naman ang nagyabang-yabang dyan eh. Hindi naman tayo, hindi naman natin malalaman yan dito, di ba? Kaya nga tayo nagre-react eh. Sipin mo yan, relo pa lang, bag pa lang, damit pa lang. Maaring 100 pamilya na ang pupwedeng makinabang na may mga pabahay na disente na. Pero mo milyon-milyon ang halaga ng mga gamit ng mga ito. Saan nila pinagkukuha yan? Kung sasabihin nila na ito'y galing sa kanilang negosyo, sa kanilang mga magulang,
dapat hindi nila dinilit ang kanilang post at hindi nila ikakahiya. Dapat must be proud of, di ba? Kaya nga nila yan binidyo eh. Kaya nga nila pinakita yan kasi proud na proud sila eh. Ang tanong, bakit ninyo tinanggal? Sang-ayon kayo mga kababayan, o sang-ayon kayo, comment nyo dyan sa baba ha. Tuloy tayo. May pananagutan ba itong mga ito na mga kamag-anak nitong mga kontraktor, congressman na nagpapakasasa ng pera ng bayan? Tanong natin sa isang abogada mismo mga kababayan. Panoorin natin ang video. Pasok! Legal sources. Hence, they may be guilty of money laundering. Second liability, tax evasion. Kung ang Nepo baby ay wala namang sariling income pero meron siyang all of a sudden mansyon or mga sports cars at hindi siya nagbabayad ng tamang buwis, then pasok ito sa tax evasion. Third, the Nepo baby may be criminally liable as an accessory for the crimes of bribery and graft and corruption. If guilty ang parents nila ng crimes na ito, then possibly madamay sila as accessories to the crime. This usually happens if yung kumpanya or mga assets and properties ay nakapangalan doon sa kanilang anak or sa Nepo baby. So, pwede pa ba nating mabawi ang perang kinurakot nila? Yes, pwede nating mabawi ang pera at ang mga ari-arian nila, including their luxury items, through asset freezing and forfeiture done by the Anti-Money Laundering Council. This is because the wealth that they are enjoying is ours, it's the taxpayers' money, it's the government's money. So those are the possible cases na pwedeng ikaso sa isang Nepo baby. How about you? Do you know of any other case that we can file against them? Comment below. This is Attorney Bernice Piñol Rodriguez. Remember, know your rights and do what's right. Iyon mga kababayan, sumaari daw palang mahabol ang mga pera or kayamanan nitong mga anak, mga Nepo baby. Ang tawag ba nung Nepo baby? Di ba? Maaari pa pala mabawi ang mga kayamanan at mga pera na pinagwawaldas po nitong mga ito. At ngayon, kung mapapatunayan po ito, ay maaari din po silang makulong, no? At paano ito maaari silang makita mga kababayan? Kasi nga, may mga pera, may mga karangyaan na silang ganyan-ganyan, pero wala naman silang mga negosyo. Saan galing itong mga ito? Ngayon, pag napatunayan na kanila yan, nasaan ang kanilang mga tax, yung mga binayaran dito? Nako, napakarami po nilang sasagutin dito. Kaya yung mga mayayabang na mga content creator, marami kasi mga kababayan, mga mayayabang na mga content creator na talagang gusto lang makapagyabang, no? Ipinapakita at binabandilyo ang kanilang kayamanan. Ngayon, ito na. Ang tanong, yung tax ninyo, binabayaran nyo ba? Nako, ayan si attorney mga kababayan. Ang mga anak ba ng mga corrupt contractors na yumaman dahil sa mga ghost projects, pwede din ba silang makasuhan? Yes, yung mga Nepo babies and mga Disney princesses who are using taxpayers' money to fund their crazy rich lifestyle, they may be held criminally liable. First, for money laundering under RA 9160 with an imprisonment of up to 14 years. Kung ginamit nila ang perang galing sa nakaw or pangungurakot to buy their luxury bags, sports cars, houses, condos, and international travels, this may be considered as money laundering because number one, the dirty money comes from an unlawful activity like, for example, stealing from a flood control project. Number two, they converted, used, or disguised the money by depositing it in a bank account or buying properties, lands, and whatnot. Third, they know this money is ill-gotten. To prove na may knowledge ang isang Nepo baby na yung perang ini-enjoy niya is actually ill-gotten wealth, you can use as evidence yung very lavish lifestyle nila as posted on their social media accounts. Yan mga kababayan! Yun ang maaring gamitin sa kanila ngayon, yung kanilang pinost. Kaya pala, nag-delete itong mga Nepo bebe. Ay, mga bebeng! Mga Nepopotamos bebe! Bakit kayo nag-delete? Ibalik niyo yan para may ebidensya ang taong bayan. Ang problema, mayroon na ngayon nakapag-download yan. Mayroon na ngayon nakapag-screen record niyan. At ito, nabalita na nga eh. Nakita na nga kayo, na-news na nga kayo eh. So, papalag pa ba kayo? So, maaari talaga dito mga kababayan. Kaya siguro, takot na takot sila na mabalik ang mga Duterte. Lalo na nga ito si Vice President Inday Sara Duterte makarating bilang Pangulo. Kasi lahat po yung mga yan, ako po, ang mangyayari po kay BP Inday, tatlo. Nakikinig-kinikta ko lang mga kababayan, tatlo. War on corruption sa gobyerno. Una yan, malamang kay BP Inday. War on drugs, mga kababayan. War on mga terorista. Lalo na ito mga MPing terorista. Malamang mga kababayan, itong tatlong ito ang unang matututukan ni BP Inday. Na-excite na ako
Tandaan niyo mga kababayan ha, ito ay ano ko lang, tinatawag ko lang na para bang fearless forecast ko lang ito. Na pag si VP Inday maging Pangulo, malamang itong tatlong ito, war on corruption ang unang-una. Lahat yan, pati itong mga anak, mga kamag-anak, asawa, grabe, biruin nyo ba naman? Mayroon tayong congressman, Martin Romualdez. Congressman, asawa niya si Tingog Parteles, congressman, yung babae. Yung anak nila, congressman. Biruin mo, isang house, isang congress, tatlo sila. Angkil niya, kapatid niya, pinsan niya, andun, presidente. Pinsan niya, senador. Pinsan niya, congressman. Ubos na lahat, mga kababayan. Ano na ito? Family ano na ito, family business na po talaga ang nangyayari sa ating bansa. Kasi sila na lang talaga, mga kababayan. Biruin mo, hinakot na nila lahat ang mga malalaking tungkulin. Kulang na lang maging, kita mo, andyan pa pala, senador pala, pwede siyang maging ano dyan. Maging Senate President, di ba? Sa Congress, kanila na. Saan pa ba? Sa mga mayor, ganun din. Ang dami rin nila mga kamag-anak. Mantsakin yun yung mga kababayan. Tapos ganitong nangyayari. Kaya, VP Inday, itong tatlong itong fearless forecast ko sa'yo. War on corruption. Dito sa ating mga tambalos-los na mga nakapwesto sa gobyerno na mga kurakot. Tapos, war on drugs at war on criminality, itong mga tambalos-los na mga terorista. Tatlo po yan, mga kababayan, ang palagay ko may pinakamatinding tututukan dito ni VP Inday. So ayan, napanood po natin si Attorney. Maaari pong makasuhan itong mga anak, mga kababayan. Kaya naman pala may video tayo ritong nakita. Kaya naman pala, mga kababayan. At may hula na ba kayo kung sino-sino itong mga anak? Kanino kamag-anak ito? Tingnan nyo nga ito, mga kababayan, na matagal-tagal na natin hinahanap at hindi rin natin nakita. Panoorin nga natin kanyang mga sinasabi. Ay, walang sound. Pork barrel, merong kickback. No? So, yun yung usual connotation. Pero hindi naman lahat. No? Hindi lahat. No? Kasi merong mga congressman naman na talagang hindi niya ayaw. No? Ang congressman, hindi siya naghahawak ng pera. Nagkakaroon ng corruption once yan hinawakan. Hinawakan mo yan, paano hindi ka matitempt? Matitempt talaga yung binigyan ng pera unless nasa puso mo na gawin yung tama. Walang corruption, direct sa tao siya. You know, hindi siya pork barrel. Kasi pag sinabi mo pork barrel, merong kickback. No? So, yun yung usual connotation. Pero hindi naman lahat. No? Yan ang sinasabi mo. Bakit ngayon, mukhang sino-sino ba yung mga lavish, yung sobra-sobra, lavish nga, lavish. Lavish. Itong mga anak or kamag-anak. Kanino ba kamag-anak yung mga yon na naka-private jet? At sino ba ang mga congressman na may private jet? At kanino ba yung private jet na nagdala doon sa pagkidnap kay Tatay Digong sa Daheg? Nagtatanong lang ako dito, hindi ko po sinasabing sa'yo yun, Mr. Saldi mo. Hindi ko po yung sinasabi, Nagtatanong lang tayo rito. Ito, mga kababayan, excited na ba kayo? Sino itong congressman? Spotted po sa NAIA. Mukhang patakas na po, mga kababayan. Panoorin nyo po ito. Don Gonzales. Nako! Dong Gonzales daw, mga kababayan, nakita yan sa airport. Airport Terminal 1 daw yata ito, mga kababayan. Papunta, saan kaya ito papunta? Kaya pala itong mga ito, si Saldi ko kaya, nasaan na kaya siya, mga kababayan? Sana kaya kasi, at least, mayroon na ba kayong alam na nagsalita na ba itong si Saldi mo? Ang dami kasi niyang ang dami niya dati ngayon, kamukha niya, di ba, itong sinasabi niya. Dati nung kay VP Inday, ang ingay-ingay na mga ito. Di ba? Pati itong Gonzales na ito yung ito yung tumakbo dun sa taas nung humahangos ito nung si Garma nagsalita na umiiyak. Pinagsabihan si Garma kasi baka magbulgar na ng mga kung ano sasabihin. Mabubukin ng script. Mukhang wala sa script yung sinasabi ni Garma. Naalala niyo yung mga kababayan yung investigasyon kay Garma? Di ba? Umakyat ito yung umakyat na yun. Panoorin natin kung saan ito papunta. Alamin natin, mga kababayan. Ano? Spotted. Terminal 1. May ka? Laymay ko. Ay ni. Ayan, napagtik po. Gusto ko.
mong tarigay, Family Gonzales. Na? Okay na. Umakutan na ka nun. Okay. Sige, ingat. Ingat, ingat, ingat. Mga kababayan, no, naririnig nyo yung mga pagsasalita nitong mga ito, Kapampangan po ang salita. Ito pong si Gonzales ay taga Pampanga. So, malamang sa malamang, ito pong video na ito ay hindi itong fake news. Kilalang kilala niyan si itong si Gonzales. Kaya nga niya nasabing si Gonzales is spotted eh. Kasi magkalugar sila, kilala niya. Baka nga taga doon din to sa distrito ni Gonzales to nagbibideo na ito mga kababayan. Parang kalda bagay, oh. Parang bagay ito rin, eh. Yan po, oh. Oh, ini. Live friends. Ini step mother din. Oh, lupa mong talam Amerika rin, eh. Ayan, ayan. Yan, oh. Itong tala Amerika. Family Gonzales, yan. Oo. Yan, oh. Wala mong bodyguard. Siklod ko kaya. Hindi lang. Ano? Reni, oh. Dating yung panahon tagala naman rin. Tawa, magpaalam yun, oh. Ito. Wala kaya mo to? Daming bang balita. Ay, ito, alam pa. Ito. Gonggong Gonzales. Gonggong! Sir! Hello po. Ayan mga kababayan, kumpirmado. Dong Gonzales po ang pasakay ng eroplano, tinatawag po nila Kongdong. Ayan o, kumaway mga kababayan. Wow! Ayan mga kababayan, ang tanong, saan ito papunta? Bakit ngayon ito aalis samantalang mayroong issue ngayon sa mga congressman? Riot. Riot po, riot. Sir. Uy, Arayat mga kababayan, taga-Arayat daw siya. Susakop yata ito ni Dong Gonzales. Naalala niyo si Gobernador Pineda? Di ba yung Arayat yung sinasabi niya na binabaha lang nung araw ng isang linggo nung wala pang mga flood control, 2 araw, 3 araw. Pero nang nagkaroon na ng flood control, halos 1 buwan. Ha? Na binabaha? Agoy, mga kababayan, teka lang. Ha? Teka lang, mukhang konektado na po ito. Spotted, Dong Gonzales. Noon niya kaya mong tayo idol Dong Gonzales? Idol lang. Tao? Wala kaya Mika Gonzales? Ano? May Gonzales na. Ano? May mga soko na niya. Terminal 1. Kaya lang sa no? Tin po, ayan, karakalo. Ano? May Gonzales. And Dong Gonzales. Ano? Spotted. Terminal 1. May ko. Ay ni. Gusto ko. Wala kaya mong tarigay? Family Gonzales. Na? Okay na. Umakutan na ka nun. Okay. Sige, ingat. Ingat. Parang kalda bagay, oh. Parang bagay ito rin, eh. Yan po, oh. Oh, ini. Live friends. Ini step mother din. Oh, lupa mong talam Amerika rin, eh. Ayan. Ano? Itong tala Amerika. Family Gonzales. Yan. Oo. Yan, oh. Wala mong bodyguard. Siklod ko kaya. Hindi lang. Ano? Reni, oh. Dating yung panahon tagala naman rin, eh. Tawa, magpaalam yun, oh. Ito. Wala kaya mo to? Amerika. Ay, ito, alam pa. Ito. Gonggong Gonzales. Gonggong! Sir! Hello po. Riot. Riot po, riot. Sir. Spotted. Mga kababayan ha, maliwanag po yan. Si Congressman Dong Gonzales ay nakita po sa Airport Terminal 1 sa NAIA.
at hindi natin alam kung saan po papunta. Pero base po dito sa video ating pinapanood mga kababayan, siya po ay marami pong mga daladala, may mga bodyguard at marami pong mga malita. Ayan po itong video mga kababayan, at ngayon nga po ay matindi po ang nagiging usapin tungkol dito sa flood control. Bilyon-bilyon po ang lugar kung saan ang Pampanga ay nakatanggap po ng project dito sa flood control. Ngayon naman, ito ang congressman dyan sa Pampanga na nakitaan papunta po ng ibang bansa siguro to sa dami po ng mga bag na yan. Alam nga naman pupunta ka lang ng Cebu. Di ba mga kababayan? Alam nga naman pupunta ka lang ng Davao niyan. Alam nga naman pupunta ka lang ng Ilocos dyan. Sa dami yan mga kababayan. So siguro, baka talaga may pupuntahan ito na ibang lugar, ano ho mga kababayan, ibang bansa. At ito, konfirmado, nakilala nitong mamang ito na taga-Arayat din po pala siya. So, kayo mga kababayan, sa tingin ninyo, saan kaya papunta ito si Dong Gonzales? Sa kabila ng ang Arayat or ang Pampanga, sinasabi ni Governor Pineda na wala daw po talagang mga flood control. Puro po mga hindi po makontrol ng flood. Marami lang po talaga ang project dyan, pero wala po nakikitang nangyayaring mabuti dyan po sa Pampanga tungkol sa baha. Mas lalong lumaha daw po ang baha dyan. At ito ngayon ang congressman nila, bagbag, malimalita, napakarami, at mukhang buong pamilya na po ito. Saan sila papunta mga kababayan? Bukod pa ito sa tanong natin na itong si Saldico, na ang kanyang mga kumpanya, kapatid niya, mga congressman, siya congressman, at itong sinasabi pinaghinalaan, mukhang kamag-anak niya, itong mga kabataan, itong mga kung saan-saan mga nagpupunta, no? Na may mga mararangyang pamumuhay, no? Biruin mo yan mga kababayan kung saan-saan naka-private jet, oh. Tapos ang gamit, ang relo, ang bag, milyon-milyon, 2 milyon ang halaga. Tinalo pa nito yung isang may artista band. Ayan, no? Yung mga gamit na yan, grabe, no? Mga relo nila, ito, matitindi ang mga kagamitan nitong mga kababayan, ayan, no? Mga kaanak po yan ng politiko. At ang tanong, kung itong si Congressman Dong Gonzales saan papunta, nakita na po ng taong bayan kung saan papunta. Ito naman itong pangalan nito, si Saldi niya. Saan naman to ngayon, no? Saan papunta si Gonzales? Saan papunta? Nasaan naman si Saldi mo? Saldi niya pala. Ayaw nyo rin kay Saldi, no? Sino mo? Ba't ayaw nyo? Ngayon mga kababayan, kayo na ang humusga, kayo na ang sumagot kung saan papunta po itong mga ito. Saan sila papunta mga kababayan? Yan ang mahiwagang mga tanong ngayon dyan. Okay? So kayo na po ang sumagot. Eto mga kababayan, isunod na po natin itong si Congressman Pulong Duterte. Ang banat niya dito kay Mr. Atras Pastor Dela Abante mga kababayan. Panoorin po natin. May sagot si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sa hamon sa kanya ng kapwa kongresistang si Manila 6th District Representative Benny Abante, chairperson ng House Committee on Human Rights. Ito ay matapos na magpasaring ang Manila congressman sa pondong tinanggap ng distrito nito nang nasa ilalim pa ng Duterte administration. Sa gitna ito ng ulat na mahigit 200 lugar sa Davao City ang nakaranas ng mga pagbaha dahil sa epekto ng pag-iral ng weather systems kamakailan. Ako, ang suggestion ko kay Mayor Baste, tanungin niya yung kanyang kapatid na congressman, magkano ba ang pondong nakuha ni Congressman Pulong nung congressman siya nung panahon ng kanyang father? Magkano po yung nakuha? I-reveal niya kung magkano, kung saan ginamit ang pondong yan, kung paano ginamit yan, kung Ito yung pinagamitan. Ayan, ayan, anong nakikita mo, Abante? Di ba? Ang ganda, hanggang ngayon, gumagana pa rin. Ayan, isa siguro yan sa malamang na itinatanong mo. Yan ang sagot, Abante. Baka hindi ka lang nanonood siguro ng mga video ng mga vlogger. Hindi yata kayo nanonood sa video doon sa PTV. Kayo naman, hindi rin kayo nanonood sa mga vlogger. Ayan, no? Ayaw nyo kasi i-cover yan ng mga mainstream media Ayan, no? Napapahiya ba kayo kaya ayaw nyo i-cover yan? Ilang bilyon ang napunta sa flood control project? At kung bakit malaki pa ang baha at Davao?
Pero ayon kay Congressman Duterte, kung gustong malaman ni Congressman Abante kung magkano ang inilaang pondo sa flood control projects sa Davao City, inuutusan nito ang Department of Public Works and Highways o DPWH District and Regional Offices na magbigay sa mambabatas ng opisyal na datos at halaga. Giit pa nito, walang nagbabagsakang flood control projects sa Davao City at wala ding ghost projects. Kung may bahaman, humuhupa rin anya agad, hindi kagaya ng mga swimming pool sa lugar ng Manila Congressman. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Yun, hindi kagaya ng kagaya sa'yo, Congressman Abante. Sa lugar mo, na mukhang nagsiswimming pool ka dyan. Ha? Di ba? Mga kababayan, itong lugar ni Abante, isa rin yan sa mga bahain dyan. Maswerte ka lang, mukhang hindi ka yata dyan sa baha, kaya ikaw ang napakaingay patungkol dito. Tingnan niyo mga kababayan ha. Ito napakaingay nito, pati si Yorme Escomoreno mukhang hinahamon ito. Well, tingnan natin mga kababayan ha, kung kaya mo atrasan ka ni Yorme, pero matindi po ang sagot dito ni Congressman Pulong Duterte mga kababayan. Sinabi niya, maglabas ng official report. Ito pong DPWH. Bakit hindi ka maglabas ng official report, DPWH? Pinapabayaan mo lang itong katulad ni Abante at itong mga tambalos-los na mga bayarang vlogger. Sinasabi, di ba? Sinabi ni Congressman Pulong, Congressman Marcolita, na may 76 na mga bayarang vlogger na binabayaran. Itong PCO. Ayon kay Congressman Marcolita yan Hindi po natin gawa-gawa yan mga kababayan. Bakit? Doon kayo naniniwala. Ito na mga video May patunay na yung tinatanong mo Abante kung nasaan, anong ginawa doon sa mga project. Yan ang ganda ng sa Davao at sabi nga ni Mayor, ni Congressman Pulong, yung Davao, bumaha man, mabilis lang mag-subside, mabilis lang mawala ang baha kasi maayos. Maayos po ang mga flood controls dyan na ginawa. At ayan, hanggang ngayon, maayos pa rin, gumagana pa rin. Unlike sa inyo ngayon, na kung hindi wala talaga, ay talagang matindi ang nangyayari. Wala talagang sa ayos, no? Tingnan nyo itong ibang video mga kababayan, mayroon pa rin itong video na kakaiba dyan sa sa lugar nila. Ito, may video pa dyan mga kababayan. Itong video na to. Teka lang may video pa. Ayan Tawag kayo, Nabay Kabilya, Tawag Nabay Kabilya. Ingon si Divina, dugay na daw gi-repair. Di ba? Ingon si Gobernador Divina, dugay na daw gi-repair. Wala tawa. Nakakaroon katrabaho sila. Kinsa may butbuton karon. Ako si Gobernador. Muna hagiton ako karon ng taga-DP, naman taga-DP, di na ko papaulion. Magbunlot tao si time. Para makita o kung sa gyud tinuod. Unsa man? Asa man to inyo ang in charge? Mabaye. Engineer. Moni, go. Ingon ka dugay ra na human, natawa. Mo pay pagtrabaho diri. Okay, tanyo mga kababayan. Sinasabi nitong mayor, hinahamon ko kayo, magbunot tayo ng seat files para magkaalaman kung sino sa atin talaga ang butbuton. Ibig sabihin ng butbuton mga kababayan. Tagiron estende. Sinungaling. Butbuton, sinungaling sa Bisaya yon mga kababayan. Ayan nakikita na. Yan ang mga project ngayon. Yan ang mga project ninyo ngayon. At nagkakabukingan na kayo. At gusto nyo ngayon, ilihis ang issue, ang totoong issue ngayon mga kababayan. Ito nga pati si Mayor Escomoreno. Talagang pumapalag itong itong si Abante. Panoorin nga natin. Hinamon ni Manila 6th District Representative Benny Abante si Manila Mayor Isko Moreno Domagoso na unahin ang distrito nito sa gagawing investigasyon sa flood control project sa lungsod. Ayon sa alkalde, mahigit 200 flood control projects na nagkakahalaga ng 14 billion pesos ang ipinatupad sa Maynila at lahat. Teka, sandali. Hinamon pala ni Mayor Isko si Abante na dapat unahin niya ang kanyang distrito, mga kababayan. Nako, Abante. Bastos nila. Sige, tuloy lang, Yorme.
Ito'y walang permit mula sa lokal na pamahalaan. Kaya naman agad na ipinagutos nito ang inspeksyon sa lahat ng naturang proyekto. Git naman ni Congressman Abante, dapat mapalawig ang investigasyon sa buong Metro Manila. Suportahan ko yung sinabi ng Mayor ng Manila na papaimbestiga niya. I support that, no? Oo. Kung nais niya, unahan niya yung distrito ko. Ikaw mismo, unahin mo. Dahil di ba nagkakandak kayo ng yung nanganghamo sa ni Yormes Comorino na unahin na gusto mo, unahin mo muna. Kasi naghanap ka lang ng palusot Naghanap ka lang ng parang gusto mo lang paninisi or damay Unahin mo muna ang sa inyo, mga kababayan, di ba? Bakit hindi mo mauna? Di ba? Yun ang dito kay Yorme. Akala kasi nito, si Yorme, ganun-ganun lang. Akala nila, kayang-kaya nila si Yorme Isko Moreno. Abay, nagkakamali kayo, abante, dahil si Yorme Isko Moreno, alam nyo naman, noon pa yan, hindi yan basta-basta bibigat, atras, no? Kaya abang-abangan natin mga kababayan, no? Parami na ngayon ng mga mayor. Kung hindi dahil dito kay Yorme Isko Moreno, inumpisahan niya po sa mga mayor, no? Talagang kahit sa bagay si Mayor Magalong noon pa naman yan, kaya lang problema kay Mayor Magalong ito nagsasalita na si Mayor Magalong noon, mayroon na ganitong korupsyon, kaya lang walang walang aksyon. Hindi, ahanga ako kay Mayor Magalong. Ayos 'yun, walang problema. Kaso nga lang puro naman katulad lang din ni Lacson Expose lang din ang nangyayari mga kababayan. Tingnan mo si Lacson, naging senador. O di ba? Mayroon na ba siyang doon sa mga expose niya, may napakulong ba? Sige nga mga kababayan, baka hindi ko na nalaman yun. Yung panahon ni Lacson nung araw, di ba mahilig si Lacson sa expose. Hanggang ngayon, expose pa rin siya ng expose, naging senador na siya. Di ba? Ilang beses siya kumandidato presidente, hindi nananalo, di ba? 2 beses na ata Tapos ito ngayon si Mayor Magalong, parehas pa naman sila mga dating naging chief of police. Expose din ang expose. Wala akong problema kay Mayor Magalong, sa totoo lang. Okay yan. Ang problema ko lang, kasi nga, walang nakukulong. Unlike dito kay Isko Moreno, makikita mo talaga yung action Di ba? O ngayon, hindi ko naman sa binababa sila. Or ito si Isko pinupuri. Ang sinasabi ko lang, dapat, ganito talaga. Ito yung gusto ng tao Ito yung gusto ng tao. Aksyonan. Mayroon ka na palang hawak na ebidensya. Ikaw na mismo, motu proprio. Bilang isang nagtatrabaho ka rin, ipinagkakatiwalaan ka rin ng mga mamamayan ng Baguio, no? Public official ka, mayroon kang tungkulin para tawag nito, magkusa ka, sampahan mo ng kaso, hawak mo ebidensya Kasuhan mo na sa ombudsman lahat na itong mga ito. Para lahat ng mga mayor, katulad ng isang mayor na yun, no, nakikipaghamunan. Punutin natin yung seat file. Kasi di ba nababanggit ngayon na walang mga seat file, walang mga kung ano-ano dyan, walang mga pakal. Lahat yan. Mayroon pa. Yung isa pumapalag din kay Congressman Gomez. Nako, pagsasama-samahin din natin reaksyonan yung mga kababayan. Huwag po tayong titigil patungkol dito sa flood control na ito mga kababayan. Kasi ngayon, gumagawa po sila ng ingay para ilihis po ang issue dito sa flood control scam. Dahil nga po itong si Torre, pinakalat nila yung pinasabog nila yung issue tungkol kay Torre. Pero wag na natin pansinin yung si Torre. Dito na tayo, focus na tayo uli. Back to the main issue talaga, itong flood control. Dapat mga kababayan, wag tayong papayag na walang makulong dito. Walang makulong na congressman at walang makulong na mga contractors at sa DPWH. Dapat yung tatlong ito may makulong talaga dito mga kababayan. Mahirap yan na walang makukulong. Kasi biruin mo ba naman, bilyon-bilyon, umabot na siguro trilyon na ang pera na nawawala sa ating bayan, pero wala pong nangyayari. Papayag ba tayo ng ganyan? Ay, naku naman mga kababayan, pagpayagan pa po ninyo yan. Naku, wag na. Ito mga kababayan, isa pa sa dapat natin busisiin din itong na to Kasi ito, itong babaeng ito, mayroon ito dati, yung tungkol sa PhilHealth, di ba? Marami nga nagsasabi, PhilHealth din to, PhilHealth Queen din to Di ba mga kababayan? At ngayon, isa ito sa matindi ring kritisismo ni BP Inday Sara. Kasi alam nyo naman, may mga pangarap pala ito mga kababayan katulad din ni Tambaluslos, may mga pangarap papunta doon maging presidente. Pero ang problema sa inyo, hanggang pangarap na lang kayo. Kasi nasubukan na namin kayo Kung hindi kayo manggagamit, traditional kayong politician. Ibig sabihin, trapo, pamunas. Pamunas lang kayo, punasan nyo lang yung dumi, na yung pinamunas nyo, yun din, ganun ang inyong style.
Yung una yung pinamunas, kumbaga gawin natin literal, trapo politician, o ito kayo, halimbawa, trapo, pamunas. Mayroon na yung uling, yung mga trapo na yon, pinungunas nyo, ganun din, di mauulingan, ang malinis, mauulingan tuloy, mardudumihan. Ganyan ang style ninyo. Eh, ito nga yung mga Duterte, hindi, walang katrapo-trapo. Hindi ganun din si Isko Moreno. Oh, nagbago ang mga pananaw sa mga mayor, mayroon palang mayor. Ito nga rin si Mayor Vico Soto, gumagana na rin. Oh, mas maganda yan, magsama-sama silang mga mayor, mga kababayan. Oh, samahan na rin ng gobernador. Lahat ng mga hindi alam na nagkaroon pala ng mga project sa kanilang mga flood control. Biruin mo, ikaw yung mayor, ikaw yung gobernador, hindi nyo alam kung anong nangyayari sa inyong lugar tungkol sa baha. Kaya naman pala pagdating na ng baha, hindi nyo alam kung saan kayo pupunta. Ha? Magugulat na lang kayo, mayroon naman palang bilyon-bilyon dadambuhalang mga proyekto sa lugar ninyo. Pero ni Singkong Duling, hindi kayo nakinabang. Kung hindi kayo nakinabang, abay dapat magsalita na kayo, katulad nito ni Mayor Isko Moreno, mga kababayan. Okay? Puntahan naman natin ito kasi sinampahan na po ito ng kaso nila Atty. Topacio dyan sa Senate Ethics Committee para tanggalin po ito. Kasi nga, mayroon lumutang na isang witness na sinasabing nitong witness si Michael Murillo na binayaran siya ng 1 bilyon nitong ni Risa Hontiveros. Panoorin niyo mga kababayan. Lang hindi may ibang agenda sa pagpasok. Sa ngayon, wala pang petsa ang investigasyon dahil hindi pa ito nire-refer sa komite. Pero habang naghahain ng investigasyon si Hontiveros, siya naman ngayon ang inireklamo. Nag-file ng ethics complaint laban sa kanya sina Attorney Ferdinand Topacio, Jacinto Jing Paras at Attorney Manuel Luna. Ang aligasyon, disorderly conduct daw, gaya ng pagbabayad umano ng 1 milyong piso sa testigong si Michael Murillo o alias Rene na nagdiin kay Apollo Kibuloy pero biglang nag-iba ng tono. So parating sinasabi ni Senator Risa Hontiveros, the Vice President should be accountable. But dapat naman kung may offenses ka rin, allegations of offenses, you are also accountable. Dapat may venue for which a senator should be answerable for their offenses. Ang Senado lang ang makadisiplin ng kanilang sariling miyembro. Dagdag pa ni Topacio, hindi lang daw ito isang insidente, kundi pa ulit-ulit na pattern mula pa sa Kian de los Santos case hanggang sa formally hearings. She has been getting away with so much for so long a time. Pattern na po ito eh. Someone has to tell her, stop, hindi na tama ito. Pero buwelta riyan ni Senator Risa, ang mga akusasyon sa kanya ay pawang mga recycled na kasinungalingan. Hindi raw siya magpapadistract. Recycled lies, harassment. Naming trabahong ginagawa dito sa Senate. May mga drama pa dyan, pero sige lang, di po kami magpapadistract dyan. Basta't pagka-file nila, babasahin namin ang complaint at haharapin namin ang buong buo. Sa ngayon, wala pang napipiling chairperson ng Ethics Committee ng Senado. Pero sino man daw ang mag-chair sa komite, umaasa daw ang senadora na magiging patas ito sa pag-handle ng kahit anong kaso na idudulog sa kanila. Sabi naman nila Topacio, may mga ihaharap pa raw silang testigo kapag nagsimula na ang pagdinig. Mga kapatid, Mean Los Baños. Yun na mga kababayan, mukhang haharapan pa ng testigo ito pag nag-umpisa ng pagdinig. Iyahari na dito si Hontibe, Hontibe lang. Ayan, Ethics Committee. Yung isa kayang congressman, mga kababayan, na di ba sentensyado na yun, di ba yun nakukulong? Kilala niyo ba ito? Bakit hindi pa nakukulong yun? Ewan ko mga kababayan, may mga sentensyado na kung hindi makatakas. Yung isa, di ba? Hindi nakukulong, Bakit kaya ganun? Samantalang si Tatay Digong wala pang kaso. Hindi pa, kinakasuhan pa lang, hindi pa napapatunayan, nakidnap na kaagad ni Tory. Napadala na kaagad dun sa dahig. Ibang klase talaga itong administrasyon na ito, mga kababayan, Ngayon, lulusot pa ba kayo? Lulusutan nyo pa? Ano pang ipanglulusot ninyo dito sa mga dambuhalang flood control projects na dambuhalang scam ang nangyari? Dambuhalang mga multo ang lumabas. Hindi nyo nakita. Pero kitang-kita na ng taong bayan ang inyong panluloko sa bayang ito. Napakarami na po. Napakarami na po ng dapat ninyong sagutin. Mga kababayan, ako talagang isa sa talagang ayaw kong bitawan itong issue tungkol dito sa flood control projects na napakarami po, bilyon-bilyon po ang mga
maaari po ritong nako, ang ating mga apo sa inapo, naku po. Hindi na po tayo makakaahon sa utang dahil itong pong si BBM ay puro pangungutang at ngayon binabudgetan pa itong flood scam control na ito. Sana huwag niya nang lagyan ng budget yan, dalhin na lang ito sa education at saka sa mga health facilities or sa mga hospital kasi yun ang kulang natin. Which is yun ang binawasan nila. At alam nyo mga kababayan, alam nyo talaga, marunong ang kalikasan at marunong talaga ang Diyos. Bakit? Naalala nyo, di ba? 2025, itong kanilang tinutukoy. 2025 ito. Ito mga kababayan, yung budget. Ito yung budget na inilabas ni Tatay Digong, ni Congressman Ungab, ni Attorney Vic Rodriguez. Ano yun? Yung vice cam. Naalala nyo noon, may sinabi si Attorney Vic Rodriguez, wala pang 3 buwan. 60% na. I think February or March pa lang yata yun mga kababayan. 60% na ang narelease sa ating budget na kini-question pa yan sa Supreme Court. Ano na palang nangyari sa Supreme Court? Di ba naalala nyo noon mga kababayan, mayroon pa itong mayroon itong oral arguments? Parang wala na, no? Nasusundan niyo ba si Attorney Vic Rodriguez? Di ko na kasi masyado nakakausap si Attorney Vic, no? Naalala niyo ba ito mga kababayan? Mayroon na bang update nito? Nagkaroon ba talaga ng oral arguments dito sa 2025 GAA or vice cam? Di ba? Naalala nyo? Kasi dahil mode academic na, kung papansinin niyo mga kababayan, mode in academic na ito noon, pero dapat ito na nga ngayon ang nangyayari. Kaya nga mga kababayan nagkaroon ng ganito. Bakit? Kasi nga, di ba nakita doon yung mga blanco, tapos napunta doon dito nga sa mga infra. Itong mga project na ito, dito pinunta lahat. Gets nyo mga kababayan? Ito na ngayon, bumubukol na. Kaya pala lahat ng mga pera doon, dinala dito. Sa mga, dito pala dinala sa flood control na ito. Mga kababayan. Naku, kunikonektado pala yan. Kaya pala, mainit sila kay Attorney Vic Rodriguez, kinapadisbar. Iniipit nila lahat si Tatay Digong. Pinadala nila sa dahig. Dahil ang dami ni Tatay Digong binulgar eh. Si Tatay Digong lang ang nagbubulgar kung nasaan ang pinagbintahan nila ng Talyanong gold. Gold reserve ng Pilipinas, mga kababayan. Pilipinas lang naman ang pinakamalaki binenta na ginto sa buong mundo. Atin lang, tayo lang ang nakagawa noon. Grabe ka talaga, Marcos. Akala ko ba mga Marcos? Akala ko ba marami silang ginto? Akala ko ba mayroong pera ng humanity na yon? Di ba kaya ng mga vlogger nila noon? Di ba ito yung kanilang pinangyabang? Ito yung kanilang pinanggumbinsi sa tao? Kaya dami naman mga tanga na naiskipaniwala. Pag naging presidente na si BBM, magiging 1:1 ang pera. Sino nagsasalita nun? Yung sakay dyan, andoon, no? Sinasabi nilang the big five. Mga tanga-tanga to. Big five daw sila, pero makikita mo, kung hindi 6, 7, 8. Kung mo mga bubuk, dapat 5 lang kayo. 5 na lang kayo dyan. Naglagay pa kayo ng the big five. Iingot din, aywan ko sa mga kabugukan ng mga ito, no? Maliit na bagay lang yun, pero dito mo makikita, no, mga kababayan, itong mga vlogger na ito, ang lalaki pa naman ng mga channel. Ang dami kasing nagsipaniwala. Ang dami mga tatanga-tanga eh. Pasintabi sa words pero napakarami po. Yun ang nagpakalat ng Talyano Gold. No? Na mamimigay pa siya ng Talyano Gold. Gago na. Pasintabi talaga sa words mga kababayan. Kasi marami itong ginagago na taong ito. Biruin mo yan. Kaya yun, maraming mga nabudol. Maraming mga bumuto kay BBM. Naniwala eh. Yung iba nga nagpuntaan sa Central Bank, di ba? Naalala nyo nung araw mga kababayan na balita? Yung 2022, yung kapapanalo pa lang ni BBM. Di ba may mga jeep, bus, truck, iba't ibang mga sasakyan, iba't ibang mga probinsya. At dito sa Metro Manila, nagsugudan dyan sa Central Bank. Dahil sinisingil nila, kinukuha nila yung pera. Yung sinasabing yung pera for humanity na pag si Marcos na daw ang maupo, ibibigay na daw itong pera na ito. Naalala niyo yung mga kababayan?
Nasaan na ngayon yun? Ayun, nagsipag-uwian. May mga taga-Pangasinan noon eh. Ayun, nagsisampot ka lang mo, ang po inawit ng kwarta. Nag-iyakan na marami. Wala pa matay. Galing Romblon, Bacolod, Iloilo, kung saan-saan pa. Luzon, Visayas, Mindanao, mga kababayan, nagpuntahan ng mga ay nako. Di ba? Ayun. Kasi hinahanap nila yung Taliano Gold. Yung pera daw ng humanity. Andyan daw sa Central Bank. Kung maniniwala pa kayo talaga uli doon sa mga ganon, ako, ayaw ko na lang sa inyo. Kawawa talaga kayo. Biruin mo yun. Ito na nga ang realidad nangyayari na sa ating bansa ngayon. Puro benta si BBM. Yung Maharlika Investment Fund, saan nila dinala? Lahat ng mga ito binubulgar ni Tatay Digong, kaya pinag-initan po si Tatay Digong. Kaya wag niyo po kaming sisihin kung bakit ganito na lang kami, kahit walang singkong duling. Kahit walang singkong duling na binibigay sa amin ang mga Duterte, mananatili kaming suporter at manindigan kaming maprinsipyo sa aming pinaglalaban para suportahan ang mga Duterte. Bakit? Kasi ang mga Duterte lang ang totoo at tunay na nagmalasakit sa aming mga maliliit na Pilipino. Maraming salamat sa Diyos kung nakarating ka sa dulong ito. Maraming salamat sa iyo, kabayan. Sana magtuloy-tuloy ka pa magsuporta. At kung nagustuhan mo ito, paki-like na rin at paki-share mo na lang din itong video na ito. Tatanawin kong malaking utang na loob sa inyo na. Kung hindi ka pa subscriber, mag-subscribe ka na, pindutin mo yung notification bell all para lagi kang updated sa lahat ng aking mga upload. Muli, ito si Bimar Channel. Nagpapasalamat una sa lahat sa Diyos at sa inyo sa walang sawang pagsubaybay at panunood. Pilipinas, as always, God first po. Bye-bye. Magkita-kita tayo muli sa susunod na pagkakataon.